Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Isang pagbati ang nais kong ipaabot. Happy Father's Day sa lahat po ng katatayan. So ngayong umaga po, before we start, let us pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama. Thank you for your goodness to us. Thank you Lord for the new hope that you've given to us. Thank you for this wonderful day na patuloy o God na ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa buhay nito. As we continue Father God to give you glory and praise, Lord, continue to teach us O God, give us a humble heart, give us Father God the things that we need for this day. Salamat po Ama sa kabutihan at pag-ibig na ipinapakita mo. Lord, apart from you, we cannot do nothing, Panginoon Lord God. Kaya naman, ikaw ang Diyos na aming sinisikap, O God, at binibigyan ng pagkakataon na makapasok sa aming puso. For this day, O Lord, continue to teach us, Father God. Give us a humble heart to know everything about your word. Thank you, Father God. This is what we pray in Jesus' name. Amen. So, ngayong araw pong ito, we are talking about the Father and we celebrate Father sa lahat po ng katatayan na sabi nga, isang magigiting na mga ama na nagtataguyod sa kanilang mga pamilya. And as we continue, yun po yung topic po natin ngayon. A Father's Love. Ang totoong nagmamahal, nagdidisiplina. If we open our Bible in the book of Proverbs chapter 3, verse 11 and 12, let me read again the passage. My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent his rebuke. Because the Lord disciplines those he loves, as a father, the son he delights in. So yan po yung sinabi ng ating scriptures patungkol po sa pagdidisiplina ng isang tunay na nagmamahal, isang ama na handa na ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Dito po makikita natin po yung message dito. If we look on the message, the God's message, it is a warning that the righteous are not always prosperous. So dito po dumadating din po yung mga oras, panahon, pagkakataon that God is testing us in our life. Sabi nga po, kaya nga po yung mga buhay ng tao, marami po yung nagsasabi, no po, na ang buhay daw po ng isang tao ay parang isang gulong. Minsan, nasa ibabaw, minsan naman po, nasa ilalim. So, yan po yung mga katagang naririnig ko since I was a child na sa mga tao, iba't ibang klase, uri ng tao. Kaya nga po ang Diyos, hindi po niya nais na ito yung maging mentality natin. Dahil ang gusto po ng Panginoon sa atin, we are the head and not the tail. Ang nais po ng Panginoon ay malaman natin, at hindi lang basta malaman, kundi mailagay po sa ating puso kung ano po ang nais niya para sa atin. Because we know that God has perfect plan for us. His plan is, sabi nga, not to harm us, but to give us hope in our future. So yan po yung nais iparating, especially sa mga katatayan sa araw na ito. Sabi po ng Lord, my son, do not forget my teaching, but keep my commandments in your heart. The Lord wants to keep His command in our heart, not only to the Father, but to all people na sabi na naninirahan at nabubuhay dito sa mundong ibabaw. But sometimes, no, we forget this, sabi nga, instruction of God. Nakakalimutan po ito ng karamihan. Kaya nga, tayo nadidisiplina ng Panginoon. And this is one of the hardest things na napakahirap po minsan tanggapin sa ating buhay. Totoo po yan. Dahil nga po kapag dinidisiplina tayo, hindi po ganun kadali. Minsan, pag nakakarinig tayo o nakakatanggap tayo ng mga rebukes, ang hirap tanggapin ito, hindi maluwag sa puso ang pagtanggap. Kaya po ang nangyayari na po, minsan ang tao napapahamak because they don't want to accept discipline. Ayaw po nilang tumanggap minsan ng pagtatama, pagkokorek. Sabi nga, ang lingkod ng Panginoon, when He corrected everyone, He correct it and He rebuked it with love. Kaya po napakaganda po na malaman po natin that every time that we correct a people, every time that we rebuke a people,
lagyan po natin ito ng pag-ibig upang lubos po nilang tanggapin at maunawaan kung bakit po sila na itatama. Kaya nga po kapag nakakaranas tayo ng pagdidisiplina mula sa Panginoon, never, ever think na hindi tayo mahalaga sa Kanya. We are important to God. And never ever think that God did not love us. Ang totoo po, sabi ko nga po nung last time, napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon po sa atin. For God sent His only Son, the only begotten Son, to save us. Kapag po tayo nakakaranas ng mga pagtutuwid at pagtatama mula sa Panginoon, nais po ng Diyos na tayo ay maturuan. And He want us to learn from His teaching. Tandaan po natin, every time na tayo po ay nakakaranas ng pagdidisiplina mula sa Panginoon, He want us to learn from His teaching. God is only encouraging us to endure hardship in this life. And He said in Hebrew chapter 12 verse 7, endure hardship as discipline. God is treating you as a sons. For what son is not disciplined by his father? Diba ganyan naman po yung mga tatay? Ang mga katatayan po, they discipline their children. Talagang kapag nakakita po yan ng konting pagkakamali, sinasabihan po yan, itinatama po yan, at hinahayaan po ng mga magulang na maisip ito ng mga anak at ipinapaliwanag din po bakit po sila itinatama, bakit po sila dinidisiplina. Ganyan din po yung ating Ama na nasa langit. Dahil wala pong isang magulang na naghangad ng pangit na mangyayari sa kanyang anak, kundi ang nais po ng isang magulang ay magkaroon ng isang magandang kinabukasan, magkaroon ng isang magandang buhay ang kanyang mga anak. So, sabi nga po, God discipline us for our own good. Dinidisiplina po tayo ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Dahil ang nais niya po ay makabahagi niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Nais po ng Panginoon na tayo po ay makasama niya kung saan po siya naroon. That is why dito pa lang po sa lupa, God disciplined us. At marami pong bagay, marami pong sabi nga, ginagawa ang Lord patungkol sa pagdidisiplina niya sa atin. Sabi nga po, how God discipline us. Titingnan po natin, paano nga ba tayo dinidisiplina ng Panginoon? Paano nga po ba tayo nakakaranas ng pagdidisiplina ng Panginoon? As He Himself, that He disciplined the one He loves. So, kaya kami dinidisiplina ng Panginoon kasi mahal ka niya. Ikaw at ako, mahal po ng Panginoon. Kaya po, dapat po, tanggapin po natin ang pagdidisiplina ng Panginoon. Una po, sabi dito, God discipline us in times of our wrongdoings. Ganyan po tayo, dinidisiplina ng Panginoon. Sabi nga po, dinidisiplina tayo ng Panginoon kapag po tayo ay nakakagawa ng mga maling aksyon, maling ginagawa. Ano po? Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 3, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. We started to do wrong in the presence of God when we forget to acknowledge Him in our life. Minsan, nababaliwala ang Panginoon sa ating buhay at inuuna natin yung ating sarili. When we forget to become faithful to Him, yan po yung isang reason. Diyan po nagsisimula ang pagdidisiplina ng Panginoon kapag po tayo hindi naging tapat sa Kanya. When we forget to love Him above everything. Iba po yung instruction ng Panginoon sa atin, love your God with all your heart, soul, mind, and strength. Pero minsan, mas nabibigyan natin ng panahon, mas nabibigyan natin ng atensyon yung mga bagay dito sa mundo. Kaya po, dito po, nagsisimula po yung pagdisiplina ng Panginoon sa atin. Kaya nga po yung binasa natin kanina, sabi ng Lord, let love and faithfulness never leave you. Sabi po dito, why do we need to bind it around in our neck? Bakit kailangan ipulupot natin ito sa
sa ating leeg. Sabi nga po, as an example, beautiful necklace, yan po ay inilalagay po sa ating leeg upang ito po ay makita ng kahit na sino man. Dito po, ipinapakita natin kung ano yung kagandahan ng isang kwintas na mayroon tayo. Yan din po yung gusto ng Panginoon sa atin, na makita po sa atin ng Panginoon yung katapatan, yung pag-ibig natin para sa Kanya. So that hindi po tayo makakagawa ng mga maling hakbang na ginagawa po natin. And we will never forget God because we will acknowledge Him in everything. Always show love, faithfulness to God and to His people so that we cannot do wrong to God. Hindi po na tayo makakagawa ng pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Okay. Sabi pa nga po dito, number 2, points po natin. God discipline us when we have a disobedient heart. Isa po sa pinaka mahirap sa buhay ng isang tao ay magkaroon ng isang pusong masuwayin, isang pusong hindi tapat, isang pusong lumalabag sa sinasabi ng Panginoon at iniuutos ng Panginoon. This is the started things that God will draw near to us. Sabi nga, to discipline us. Because ayaw ng Panginoon na tayo po ay mapalayo sa Kanya because of our, sabi nga, our disobedient heart. Na isang Panginoon na ang puso po natin ay maging masunurin sa Kanya. Nais po ng Panginoon na tayo po ay makasunod sa mga panukala na ipinaparating niya po sa atin. Because disobedience brings people to fail. Dito po nagsisimula yung pagbagsak ng isang tao kapag po siya ay hindi sumusunod sa mga panuntunan ng Panginoon. Especially, sabi nga po dito in leadership, disobedience is very essential. I remember my spiritual father, sabi niya, maaari daw na tayo ay sumunod sa isang utos pero hindi natin makukuha ang puso. So sa isang company po, kapag po mali yung protocol na ginagawa natin sa isang kumpanya, hindi po ito magkakaroon ng magandang process o result. Dahil po mayroong mga trabahador, bakit ko po nasabi na pwedeng tayong sumunod pero hindi natin pwedeng makuha ang puso. Sa isang kumpanya, mayroong mga tao po na pumapasok dito because of the salary. At mayroon naman pong mga taong pumapasok sa kanyang trabaho, not just only salary, because they love what they are doing. They love their job. Amen? Kaya nga po, dapat makita po natin dito kapag po tayo ay nagtrabaho, kailangan makita po natin kung ano ba yung puso natin. Masaya ba tayo sa ginagawa natin o hindi? Kasi kung hindi tayo masaya, sa ginagawa natin, hindi tayo magkakaroon magandang bunga sa ating trabaho. Maaring mag-resign ka na kaagad. At maaaring matanggal ka because of your disobedience dun sa iyong working place. Okay? Sabi po rito, in Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, magtiwala lang po tayo sa Panginoon upang tayo po ay makasunod sa mga panuntunan niya. Without trust, there is no obedience. Kapag po tayo ay walang pagtitiwala sa kahit sino man na ating mga leader, hindi po tayo makasusunod sa mga panuntunan po nila. Okay po. So yan po yung isang bagay na kailangan po nating makita. Kailangan po natin talaga na aralin. Dahil ang Diyos po, nais niya po talaga tayo po ay magkaroon ng buong pusong pagtitiwala sa Kanya. For us not to discipline. Pero sabi nga, mas maganda na yung nakakaranas tayo ng disiplina para maranasan din naman natin yung sabi, pag-ibig ng Panginoon. Kasi pag walang pagdidisiplina, I think, para ka ng perfect naman. Sobrang perfect. Ano po? Kaya po, mas okay po yung kahit paano may kaunting pumipitik-pitik po.
sa atin upang tayo po ay itama. Number 3, God discipline us when prideful attitude arise. Alam niyo po, ito yung isang bagay na pinakamatinding kasalanan, isa sa pinaka deadliest sin. According to the Bible, sabi po rito, pride is a preparing self-will to God's will. Pride is a preparing self-will to God's will. Dito po, mas ginugusto ang sarili kaysa sa kalooban ng Panginoon. And according to the mga theologians at mga philosophers, there are 7 deadly sin. One is lust, envy, anger, greed, glutton, and sloth. And they are all bad. Sabi masama ang lahat ng ito. But pride is the deadliest of all. The root of evil. The beginning of sin. Halimbawa na lang po, di po ba si Satan? Si Satan po, yan po yung kanyang ikinabagsak. Yan po yung kanyang naging dahilan para itapon siya ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Gusto niya kasi mas angat pa siya sa Lord. Gusto niya mas higit pa siya sa Panginoon. Remember that Satan is a torch bearer, a praise and worship leader, matalino, but because of pride, yung pride na sinasabi, dito po siya bumagsak. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay nagmamataas sa Kanya. Gusto po ng Panginoon na sa kabila ng ating kaalaman, na nalalaman mula sa Kanya, na po, tayo po ay patuloy pa rin na magpakumbaba at magpasubmit, sumuko sa Kanyang kapangyarihan. Wala pong makagagawa ng ganito kung tayo po ay magtatanim ng pagmamalaki, pagmamataas sa lahat ng bagay na ating nalalaman. Kaya po sabi, God will never allow it to happen to us. Like Satan, hindi niya halayaan tayo ay matulad kay Satanas. Because God love us. Mahal po tayo ng Panginoon. Ulit-ulitin ko po, ganyan po ang Ama na nagdidisiplina sa kanyang anak. Kaya po, dinidisiplina dahil po tayo ay minamahal ng Panginoon. Sabi niya po sa Proverbs chapter 3 verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. God is always reminded us to fear in Him. He wants us to acknowledge Him in our ways. No, yung mga bagay na ginagawa natin, always submit to Him. Always commit to Him. Always give Him a praise and glory. Always give Him, sabi nga, yung thanksgiving. Because if we commit ourselves to Him, and if we commit our plans to Him, everything will be, succeed. Lahat po ng ito ay magtatagumpay. Lahat po ito ay mararanasan natin ng maayos, makakaranas ng mapayapang buhay, makakaranas tayo ng isang matinong pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Because fear of the Lord is the beginning of knowledge, but full despise wisdom and discipline. Alam po, yun yung itinuturo po sa atin ng Panginoon. At yan din po yung itinuturo po natin sa ating mga anak. As I remember in the passage na po, in Ephesians chapter 6, there are words, instruction to the parents and also to the children. Ganito po yung sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and honor your mother, which is the first commandments with promise, that is may go well with you, and that you may enjoy long life on earth. Yan po yung iniuutos, isa mang utos ng Panginoon
that the children must submit to their parents. Hindi kailangan na magmalaki yung mga anak. Hindi kailangan na magmataas, at kahit na ano pa man ang marating, always honor their parents, their father and their mother. Pero sa mga magulang, ito naman po ang sinasabi. Sabi po rito, Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Kaya napakahalaga po sa isang magulang ang mayroong pagkakaunawa, mayroong pagkakaalam sa salita ng Panginoon. Because this is God's instruction. Sabi po, bring them up in the training and instruction of the Lord. Saan po tayo kukuha ng mga ituturo sa ating anak? Di po ba? Dito po, napakahalaga po sa isang ama ng tahanan na mayroon po siyang salita ng Panginoon na ituturo sa kanyang mga anak. At the same time, sabi po ng Proverbs chapter 22, train up a child in the way they should go, and when they grow old, they will not depart from it. Habang bata pa lang, napakahalaga po na tinuturuan ang mga anak ng salita ng Panginoon upang ito po ay hindi nila makalimutan maging sa kanilang paglaki. Kaya nga po dito, hanggat maaari po kapag nakikita po natin ang ating mga anak na nagkakamali, mayroong mga bagay na ginagawa na hindi tama, we discipline them with the love of the Lord. Yan po yung napakahalaga. And do not exasperate our children. Huwag po natin silang bubulyawan, huwag po natin silang kagagalitan ng husto. Sometimes, children did not understand bakit sila itinatama. And this is the right time to explain to them bakit po natin sila dinidisiplina at itinatama. Like our Father in Heaven, He always reminded to us na He disciplined us because He loved us. Ayaw po ng Diyos Ama na tayo po ay mapawalay sa Kanya. Alam niyo po, napakagandang example ng ating Panginoong Hesukristo pagdating po sa pagsunod sa Kanyang Ama. Napakagandang halimbawa na kailangan po nating tularan because Jesus Christ experienced everything while He was on the ground. Nung nandito po siya nagmi-ministeryo sa lupang ibabaw, talagang naranasan niya lahat ng nararanasan ng tao. And He disciplined Himself. Even in the temptation of Satan in the wilderness, pinagtagumpayan niya po yan. Hindi niya po inari na ang kanyang sarili ay isang Diyos, pero inari niya po ang kanyang sarili na isang mababait because of humility. Jesus Christ don't want to have pride in His heart. At yan po yung isang bagay na akin pong nakita. Sabi nga po doon sa Philippians chapter 2, as I read the passage before we end, ito po yung sinabi ni Pablo to imitate Christ in His humility. In chapter 2, verse 5, your attitude should be the same as that Christ Jesus, who being in nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess just that Jesus Christ is Lord, to the glory of the God Father. Alam niyo po, pagka ito po yung ating sinundan, ang Panginoong Hesukristo, sabi nga talagang we will experience His love in this life. Kapag ka po
tayo ay itinatama ng Panginoon, magpatama po tayo. Like what He said in Hebrews chapter 4. If we hear the voice of the Lord, do not harden our heart. Dahil kapag pinatigas po natin ang ating puso, it will become a disobedient heart. Po. Kaya po, ito po yung ating message for this day. And I pray na ito po ay makita po natin, not just only makita, marinig at nai-apply sa ating buhay. Napakahalaga po na tayo po ay mayroong pag-ibig ng isang ama. At kung tayo po ay mayroong pag-ibig ng isang ama, we will learn also how to discipline our children. We will not give them everything na gusto nila, but we will give everything na kailangan po nila. Amen. So to God be the glory. Everything is possible to God, to those who believe. Lahat po yan, kung may mga pangyayari, ayon po sa kapangyarihan ng Panginoon sa atin. If we don't know how to discipline our children, then practice it right now according to the Word of God. Dahil sabi po ng Panginoon, turuan po natin ang ating mga anak ng naaayon sa panuntunan na nanggagaling mula sa Panginoon. God bless us all. Again, Happy Father's Day sa lahat po ng